Paano malaman kung kailan ka aatras sa relasyon? Kailan nga ba? So isa ito sa mga katanungan ng karamihan, lalong-lalo na kapag hirap na hirap ngayon sa sitwasyon nila sa loob ng kanilang relasyon. That's why kung bakit ka nandito ngayon, nakikinig or nanonood. Pero ito na nga mga utol, nasa tamang video ka na rin. Lalong-lalo na gusto mo nang umatras. Pero hindi lang din kasi ito ganun kadali na kapag nasa situation ka na ganito sa ngayon, na hirap ka. Okay? Kasi yung tanging kalaban mo lang dito, walang iba kundi ang iyong puso. Lalong-lalo na kapag mahal na mahal mo pa yung isang tao. Kapag mahal na mahal mo pa yung partner mo. So isa ito sa magiging kalaban mo na, paano to Kuya Kiko? Napakahirap. Gusto ko nang umatras. Gusto ko na siyang atrasan pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko kaalam kung kailan ko siya pwedeng atrasan. So ito ngayon, based na rin sa karanasan ko, yes of course, napagdaanan na rin natin ito syempre. Hindi lang isang beses utol kundi kasi may mga ngilan-ngilan din na ginawa natin ng experiment kung ano yung magiging resulta, kung ano yung magiging impact sa isang tao once na inatrasan or kung kailan dapat atrasan. So but ito ngayon, isisiwalat ko na sa inyo kung ano man yung mga naranasan ko. So sa ganitong tanong nga, na kung kailan dapat atrasan. Actually napakamadali lang naman. Kasi mararamdaman mo rin naman ito eh. Yes, lalong-lalo na ngayon sa situation mo. That's why nga nandito ka ngayon, nangangailangan ng payo. Nagsisik ka ng advice. Naghahanap ka ng tamang payo sa sitwasyon mo. So isa na po yan sa sinyalis na nahihirapan ka sa relationship ninyo. Simple as kapag nahihirapan ka. Yun lang naman yung pinakatanging sinyalis natin. Kapag hirap na hirap ka, yung tipong hindi ka makatulog ng maayos, yung tipong hindi ka makakain ng maayos, yung tipong hindi ka makapag-focus sa iyong trabaho, hindi ka na nagiging productive. Kasi wala kang ibang iniisip or walang ibang umiikot dyan sa iyong isipan kundi yung partner mo. Kung paano ka makawala sa relationship ninyo na ito. So, but the question is kung kailan aatras. Yes. Actually hindi ganun nga kadali. Pero hindi ko rin pwedeng ipagawa sa inyo na biglain natin. Kasi for me dati, sinubukan ko rin biglain and sinubukan ko rin ng padahan-dahan. So alin po yung mas nakakainam? Kundi yung padahan-dahan. Hindi ito masakit sa'yo kasi hindi naman biglaan eh. At saka maganda rin yung magiging resulta nito sa'yo. Compare sa bibiglain mo na yung iba nga dyan kung minsan nagpapayo, even me nagsasabi rin ako dati kung minsan na kailangan mo siyang biglain. Pero kung hindi mo rin naman talaga kaya, kasi hindi nga gano'n naman kadali, no? Madali lang sabihin pero napakahirap gawin. So, pwede mo siyang dahan-dahanin. Kasi, ito mas mainam na rin po na kailangan mo nang umatras ng padahan-dahan. Kumbaga pa, ito example na lang na meron tayong hourglass. Ayan, sino ba yung nakakaalam dyan? Yung tipong may buhangin sa loob na parang ito yung orasan na maubos yung sa tuktok o yung sa taas na mga buhangin na makapunta lahat sa baba. So hourglass po yung tawag dyan. So mas mainam na po na gumagana yung buhangin na yan. Mas mainam na po na bumababa yung buhangin na yan. Yung buhangin na yan ay nagsisimbolo ng iyong pagmamahal. Okay? So kailangan ay gumagalaw na po yan. Hindi yung naka-steady lang. Hindi yung nandyan ka pa rin. Hindi yung kung ano yung meron na pagmamahal mo sa kanya is ganun at ganun pa din. Kailangan utol ay nababawasan. Kagaya na rin sa hourglass na kailangan talaga is paubos ng paubos hanggang na maubos. Yes, until na maubos talaga. So, magagawa mo pa ito sa padahan-dahan ng pag-detach. Hindi yung biglaan. Hindi yung bigla-bigla ka na lang atras, bukas aalis ka na. Lalong-lalo na kapag mahal mo pa yung tao. So, ang una mong gagawin is, kailangan talaga ay
magbawas ka ng magbawas ng pagmamahal mo. And ito, mas makakatulong ito sa'yo kapag ito yung mentalidad mo. Kapag ito yung mindset mo. Okay? Ito isa rin ito sa naiisip ko dati. Na kung magstay ako sa partner na ito, ano yung magiging future ko? So yung mga naiisip ko is paulit-ulit na lang. Palagi na lang kaming nag-aaway. Stress yung binibigay sa akin. Kasi pupunta ako ng trabaho, kakagaling lang namin sa away, so magbibigay lang ito ng distraction sa akin. So paulit-ulit yung routine. Every week utol ganun. So nabibigyan lang ako ng stress. Walang magandang maidulot. Yung tao na ito sa akin o yung relationship namin. So and then yung isa sa mga naiisip ko is yung panahon ko. Sabi ko hindi pa urong yung panahon kundi pausad ng pausad. Patakbo ng patakbo yung panahon. So ngayon, tatanda tayo na mag-e-stay sa ganitong klaseng situation, sa ganitong klaseng tao, or sa ganitong klaseng relationship na wala namang katuturan, na stress lang yung binibigay sa'yo. So until yung ginawa ko talaga ay kumuha ko ng buwelo. Yes, na kung kailan nis lumayo na siya sa akin, halimbawa may pinuntahan siya, halimbawa nagbakasyon siya, halimbawa man is nagtrabaho siya, yes, ng ibang bansa o whatsoever, kasi yung sa akin is lumayo yun eh. Okay? So doon na ako kumuha ng buwelo. Sabi ko, pwede ba? Itigil na muna natin to. Binigyan ko muna ng muna, nilagyan ko talaga ng muna. Okay? Para maniwala din siya. Hayaan mo muna ako makapag-isip, hayaan muna natin na bigyan ng panahon yung relationship natin na makapag-relax muna tayo. Cool off kumbaga. So yung pumayag. Pero yung hindi niya alam ay hindi na pala ako babalik at saka hindi ko na rin pala siya tatanggapin. So yun lang yung stepping stone ko utol na para maka-atras sa situation na yon. Okay, yun po yung ginawa ko. Nauna sa lahat talaga ay inisip ko kung ano yung meron sa relationship namin na wala namang patutunguhan. Okay? Away bate. Hindi kami nagkakaunawaan, hindi kami nagkakaintindihan. And meron din sa isang karelasyon ko pa dati, no, na yun na nga kung minsan is niloloko ka pa. So diyan palang isablay na para sa akin. So isa na rin po yan sa mga sinyalis na kailangan mo nang umatras. Hindi bigla-bigla kundi pwede siyang padahan-dahan. Ito pwede po yan ng padahan-dahan. Umatras ka ng padahan-dahan kung hindi mo kaya na biglain. So kagaya nga noon sa hourglass na sinabi ko. Okay lang po yan basta ang mahalaga ay pabawas ng pabawas yung pagmamahal mo. Until such time na maubos po yan is diyan ka na magsisimula na makapag-move on. Kasi hanggat may pagmamahal ka pa, hanggat may natitira pa dyan na isang tapiranggot na buhangin, is hindi ka po makaka-move on. At saka hindi talaga magsisimula yung pag-move on mo. So kailangan utol ay paubusin mo yan. Okay? And then yun na nga yung sinyalis is simple as kapag wala kang kapayapaan sa relationship ninyo. Tandaan mo yan, kapag puro pasakit yung binibigay sa'yo, oras na po or panahon na po na kailangan mo ng tuldukan. Kumuha ka ng buwelo utol, gumawa ka ng paraan dahil yan ay kailangan. Okay? So yun na po mga utol, sana'y malinaw sa inyo at saka sana'y may natutunan kayo sa video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits! Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and baboos! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang nasayang.